biglang nagkainitan Senador Bongo at Senador Bato. Bongo, paiimbestigahan na ni Senador Bato. Ay, yari na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Matindi, napakainit na naman, mga kaibigan, itong ating pag-uusapan lalo dito sa Banggaan. Senador Bato versus Bongo. Ay matindi ho. Like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, kakaiba ho itong ating tatalakayin sapagkat magkaibigan ay magkakaroon po ng investigasyon dito kay Bongo. At ito ho ay mismong idineklara ni Senador Bato. Siyempre, kapag inimbestigahan ka at napatunayan, ay kakasuhan ka. Kapag napatunayan ka sa kaso na may kasalanan, ay ikukulong ka. Ganyan ba ang gustong mangyari ni Bato? Na ang kanyang kaibigan ay paiimbestigahan para makasuhan, at pagkatapos makasuhan ay ikukulong si Bongo dito sa usapin na bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Ay yari na ho, mga kaibigan. Eto ho, shoutout po sa lahat. Huwag kayong alis. Importanteng mahalaga na malaman, mapakinggan at mapanood nyo po ito. Dahil usapin po ito ng pera nyo, pera ng taong bayan na kailangang mabawi. Kung hindi mababawi ho, ay dapat makulong yung mga may kagagawa nito at sangkot. Eto, nandiyan ho sa screen. Ipa-flash ko muna itong larawan ni Bato. Nandiyan ho nakangiti at nakatingala. Ano ang sinasabi ho? Senador Bato, handang imbestigahan ang Duterte admin personalities. Ay dapat kasama diyan si Bongo, kahit isang senador. Mga kaibigan, maliwanag po diyan. Muli kong ulitin, Senador Bato, handang imbestigahan ang Duterte admin personalities. Kasama diyan si Bongo. Dahil iyan ang nagkaroon ho ng daan. Siya ang nagbigay ng daan para ang bilyon-bilyon na pera ng taong bayan ay pumasok dito po sa construction company ng kanyang tatay at kapatid. Nako, babasahin ko mga kaibigan ang nilalaman ito. Eto, nandyan ho, ipakita ko rin sa screen. Kung may ginawa silang kalukuhan, dapat imbestigahan ayon po kay Senador Bato. Mga kaibigan, naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi ni Bato na iimbestigahan ang mga sangkuto dito sa flood control project? Unang-una, ayan sangkuto dito, di umano ay itong si Bongo ng kanyang kaibigan. Ang dami nagbibigay ng anumang public opinion. Ay nagkakainitan itong dalawa. Pinalalabas siguro nagkakainitan. Kunwari iimbestigahan. Nako, babasahin ko po. Handa si Senador Bato de la Rosa na imbestigahan din ang mga personalidad mula sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring sangkot sa manumalyang flood control project. Bakit hindi mo diretsahin, Senador Bato, kung nasa puso mo talaga ang pag-iimbestiga ang iyong kaibigan na si Bongo, na yan ay di umano kahit nung panahon pa
ni Digong Duterte ay sangkot dito po sa bilyon-bilyon na pera na flood control project na inaward doon sa kumpanya ng kanyang tatay at kapatid na yan ay bawal na bawal dahil diyan nagmumula ang korupsyon. Bakit hindi mo madiretso? Nagkukunwari ka lang eh. Eto pa, pera ng taong bayan yan. Aba! Anak ng katakot-takot, sinong maniniwala sa iyo? Mayroon kang papira-pira ng taong bayan? Nagkukunwari ka? Nagkukunwari ka lang ba to? Di porkit panahon ni PRRD ay exempt natin. Di pwede yun kahit anong panahon pa ni Pinoy giit ng senador. Pabor din si De La Rosa na ilagay sa immigration lookout bulletin ang order ang mga iimbestigahang personalidad at opisyal. Anak ng katakot-takot. So pang nangyari yan, itong si Bongo ay iimbestigahan at siyempre ilalagay sa bulletin order para ika nga po'y mamonitor ang kanyang mga galawan. But ang importanteng mahalaga, may katotohanan ba naman itong pinagsasabi ni Bato de la Rosa na iimbestigahan? Nako, ang 10 salita ho nito, 13 ang mali. Mga kaibigan, wala na ho itong kredibilidad. Bakit kamo? Sa mga nagdaan ho ng kanyang mga galawan tungkol dito sa mga pinapakita niya sa mga investigasyon. Naalala niyo po ba itong Padilla Leaks na siya po ang nag-imbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay sinasangkot sa pinagbabawal na gamot? Mantakin niyo ho, balik tanaw tayo ng kaunti. Isang pike na dokumento ay ginawang legit sa pamamagitan po ng kanyang batayan para maging legit makatotohanan ang isang dokumento ay sa pamamagitan ng butas ng 2 puncher. Yan ang galing magkaroon ho ng paglihis at magsinungaling ho nito. Gumawa ng mga fabricated na katuwiran na hindi po tama pag nag-iimbestiga. Kung matuloy po ang investigasyon na to, kung matuloy ang investigasyon dito ho sa mga tauhan ni Duterte na sangkot sa control flood project, iyan po ay kunwaring iniimbestigahan lang. Ang purpose po nila ay ilihis ang issue, mga kaibigan. Huwag po tayong umasa, kaya po ito'y nag-iimbestiga ay para na sa ganon ay makakuha ng tunay at justisya dito ho sa flood control project na bilyon-bilyon. Ang gagawin po nito ni Bato kasama ang kanyang mga kasangkot ay ilihis ang isyo. Nagsisimula na, mga kaibigan, at matagal na nagsimula yan na utay-utay nilang ginagapang diyan sa Senado na pugad ng sindikato na ilihis ang isyo at parusahan ang mga kontraktor na nasa baba. At katulad ni Bongo, katulad ni Villanueva, katulad ni Villar, katulad ni Escudero, ay isasalba po nila yan. Lalo sila ay magkakampi at sindikato diyan ho sa loob ng Senado. Huwag po tayong maniwala dito ho kay Bato, dito sa mga sinasabi niya na imbestiga. Marami ang nagbibigay ng public opinion. Kunwari sila ay nagkakaroon ng pag-iimbestiga. Kunwari mag-iimbestiga, ba't ang katotohanan ay walang katotohanan, mga kaibigan? Palabas lang nila yan. Kunwari nagkakainitan Bongo at Bato, hindi ho totoo yan. Mga fake na ika nga po galawan na layunin ay ilihis ang isyo. Sa like ko sa video na ito. Maraming salamat, bye-bye.